Ito ang mga potential buyout candidates para sa NBA sa susunod na mga linggo. Ating unahin si Cole Anthony, si Chris Paul, si D'Angelo Russell, Chris Middleton, Kevon Looney, Kevin Love, Russell Westbrook, Marvin Bagley, Yusuf Nurkic, DeAndre Jordan at Kelly Olynyk. Bakit nga ba sila kandidato? Mataas ang chance na sila ipapakawalan na ng kanilang kupunan. Yung iba dyan ay galing sa isang trade pero hindi naman nila kailangan. Bawas sweldo, bawas sahod. Yung iba matanda na, hindi nila kailangan sa kanilang rotation. Yung iba naman ay marupok, kaya nais nilang pakawalan. Ang tanging bata lang dito ay itong si Cole Anthony, mga idol. Nanggaling sa Bucks, ngayon naman ay napunta na sa Phoenix Suns. Bilang isang gwardya, masikip na ang rotation nitong Phoenix Suns, mga idol. Ngayon, naisali lamang ang kanyang pangalan sa mga paboritong i-buyout sapagkat hindi pa siya pinapareport ng Suns sa kanilang kupunan. Marami naman ang nagulat ng ini-wave na lamang nitong Spurs itong kanilang forward na sa Jeremy Sochan. Sa mga nagdang season ay gumagawa ito ng ingay para sa kanyang kupunan, mga idol, at mukhang kabilang siya sa long-term plan ng Spurs. Pero simula nang makuha ng Spurs si Wembanyama ay nagiba na ang ihip ng kanyang career at dinagdagan pa ng pagkawala ni Coach Greg Popovich sa coaching staff. Paunti-unti na kasing napalitan itong si Jeremy Sochan sa kanyang position, mga idol. Paunti-unti siyang nalagas sa kanilang rotation. Mababa raw kasi ang kanyang kontribusyon kaya siya'y ini-wave na lamang. Pero ang dahilan nun ay binibigyan siya ng maliit na minuto, papaliit ng papaliit. Kaya syempre hindi po siya nagkakaroon ng kanyang momentum. Ngayon pa man, magaling siya, kaya marami rin naman sa ngayon ang gustong makuha siya, mga idol, pero so far ay wala pang official signing para sa kanya. Nagulat na lamang itong si Ja Morant nang malaman niyang walang tumawag sa kanya patungkol sa isang trade. Maraming mga kupunang naugnay sa kanya sa mga rumors na mga NBA insider ay sana ang Miami Heat, ang Golden State Warriors, ang Boston Celtics, pati ang Lakers, isang potential landing spot para sa kanya. Pero ang realidad ay wala pong tumawag para mag-inquire sa kanya. Ayaw po ng mga kupunan na magsugal sa kanya sa ganyang tipong manlalaro. Nakakabilib ang isang player na mataas ang tiwala sa kanyang sarili. Pero itong si Ja Morant ay nasobrahan ng tiwala sa kanyang sarili at nagre-resulta sa isang hambog na attitude para sa kanya. Nang malaman ito ni Ja Morant na walang nagkaroon ng interest sa kanya at nagbigay ng offer, ito ho'y nagsilbing wake up call sa kanya. Kahit na siya isang star player, mga idol, ay walang gustong kumuha sa kanya. Sa ngayon, ang Memphis Grizzlies lamang ang tanging pinangahawakan niyang kupunan kung saan meron pa siyang matatawag na tahanan. Malay natin, mga idol, kung mapupuno na itong Memphis Grizzlies ay posible siyang i-wave na lamang o i-buy out. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang palagi, and as always, thank you for watching.